Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat na mamasugid mong taga-subaybay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Martin. Hindi ko totoong pangalan. Kasulukuyang nakatira dito sa lugar ng Romblon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, dito din nangyari. Ilang dekada nang nakakaraan. Pasukan na noon sa kolehiyo. Nasa unang taon pa lamang ako kaya naghanap ako noon ng boarding house na matutuluyan ko kapag meron ng pasok. Medyo may kalayuan kasi talaga ang barangay na kinatitiran namin ng mga magulang ko sa paaralang nais kong pasukan. Mahirap talaga pag-uwian araw-araw. Lalo na kung maulan at minsan din ay pahirap pang makahanap na masasakyan. Lalo na kung gabi. Kaya kahit nag-aalangan ng mga magulang ko, dahil baka maligaw ako ng landas kapag nag-boarding house na ako, ay wala silang nagawa kung hindi pagbigyan na ako gawa ng yun ang mas madali at praktikal. Nakakita rin naman ako kaagad ng matutuluyan ko nun. Bahay siya ng isang may kayang pamilya, pero tagapangalaga lang ang nagmamahala doon. 2 kwarto lamang din ang pinaupahan, dahil ang ibang kwarto nilalaan nila sa mga anak na may-ari. Umuwi-uwi din daw ito sa Pilipinas, dahil nasa ibang bansa ang pamilya ng mga ito. Sakto naman ang pagpunta ko doon, bakante pa ang isang kwarto. Ang isa naman, nakalaan na para sa isa pang estudyante na naunang nagpunta doon. Hindi sobrang lapit sa eskwelahan ng bahay na ito, pero mga 10 minutong lakaran lamang din. Yung mga boarding house talaga na malapit sa eskwelahan ay punuan na din talaga at nakuha na ng iba. Lalo na at 1 linggo na lamang yata bago ang pasukan nung naghahanap ako ng matutuluyan. Paunahan lamang din talaga. Nung dumating na ang araw ng pasukan, maaga kaming umalis noon kasama ang aking ama para tulungan niya akong dalhin ng mga gamit na kinakailangan ko. Magiliw naman kaming binati ng tagapangalaga ng bahay pagdating namin. Tinulungan pa nga kaming ipasok sa kwarto ang mga gamit ko. Tawagin na lamang nating Mang Pablo ang tagapangalaga ng bahay na yon. May edad na ito at sa tingin ko ay nasa mahigit 60 anyos na ng mga panahong yon. Pero malakas pa naman ang pangangatawan. Mukhang malinaw pa ang mata. Kahit walang gamit-gamit na salamin dahil araw-araw itong nagbabasa ng dyaryo. Pagkatapos akong ihatid ay kaagad na rin nagpaalam ang tatay ko. Sa unang araw ko doon, napansin kong wala pa raw ng isang estudyante na nangungupahan sa kabilang silid. Nung tinanong ko naman ito kay Mang Pablo, sinabi niyang sa susunod na linggo pa magsisimula na mangupahan doon yung isa pang estudyante. Sa susunod na linggo pa kasi ang umpisa ng klase nito. Pero maagaw man nitong binayaran ng silid ng sa ganon. Hindi na nauukupa ng iba. At nang may nakahanda na agad para sa kanya kapag papasok na ito. Kaya naman kami pa lamang ni Mang Pablo ang naroroon. Dahil 8:00 pa ang pasok ko sa eskwelahan, sobrang aga kong dumating sa bago ko matutuluyan. Napagpasyan ko mag-ikot-ikot muna sa paligid doon. Habang nagtitingin-tingin ako sa paligid, napansin kong merong pader na bakod ang likuran ng bahay nito. Pero hindi naman ganun kataas at malaki-laki din ang bakuran. Ang mga kapitbahay naman nila sa may likuran, hindi ganun kalapit. Nakadistansya mga ito. Sa kadahilan ng may kalawakan din talaga ang lupa ng may-ari ng bahay. Sa likod nga ay naroon ang manukan ni Mang Pablo na ayon sa kanya, pinagkakakitaan niya rin. Wala naman akong napansing kakaiba ng araw na yon hanggang sa pumasok na ako sa eskwelahan.
Makaraan ng ilang araw, naging maayos naman ang pananatili ko sa paupahang yon. Matapos din ang isang linggo, dumating na ang isa pang estudyanteng mangungupahan sa katabing silid ko. Hindi ko pa inaasahan na babae pala makakasama ko mangupahan sa bahay na yon. Napag-alaman ko lang na makita ko ito't nakadaupang palad at nagpakilala itong Dimple. Magkaiba kami ng kurso, kung kaya't magkaiba kami ng oras ng pasok. Bibihira kaming magkasabay o magkita sa paaralan. Maging sa bahay, bihira din kaming magkita dahil parati lang itong nasa loob ng silid niya kapag wala itong pasok. Magkaganon pa man, masasabi kong mabait at pala kaibigan yon. Nakakapag-usap din naman kami kahit panandalian lang at magaan talagang loob ko sa kanya. Makalipas ang 4 na buwang panunuluyan namin ron, laking gulat ko. Nang isang gabi, nagpupumilit itong papasukin ko muna siya sa loob ng silid ko. Makailang beses ko pa siyang pinigilang huwag pumasok sa loob dahil malalagot kami. Sa oras na malaman ni Mang Pablo na nagsama kami sa isang silid kahit sa konting oras lang. Pero kahit anong tanggi ko sa kanya, hindi talaga ito nagpaawat. Wala si Mang Pablo. Papasukin mo na ako, sige na. Sabi nito. Ano ba kasing kailangan mo? Alam mo namang mahigpit tayong pinagbawalan ni Mang Pablong pumasok sa silid ng bawat isa eh. Basta. Anya. At tinulak na nga ako palayo sa pinto ng silid ko para tuluyan siyang makapasok. Pagkapasok niya, mabilis niyang isinara ang pintuan at bintana ron. Teka, anong? Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla siyang nagsalita. Mali ka nang iniisip. May kailangan lang ako sabihin sa'yo. Ano ba yon? Nakita kong humugot muna ito ng malalim na hininga bago nag-umpisang magsalita. Tinanong niya ako kung napansin ko bang nagluluto si Mang Pablo. Hindi naman agad ako nakasagot sa tanong niya. Naguguluhan ako. Dahil lang ba sa tanong na yon, kaya siya nagpumilit na makapasok sa loob ng silid ko. Hindi. Bakit? May nakita ka ba na may kinatay o binenta mula sa mga alaga niyang manok? Hindi mo ba napapansin na ang dami ng bawas? Pakonti ng pakonti yun. Pero wala man lang siyang binenta o kinatay na nakita natin. Balik tanong nito sa akin. Hindi agad na proseso ng utak ko ang mga sinabi niyang yon. At wala akong idea kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na yun sa akin. Hindi ka ba nagtataka? Ako kasi oo. Nakakapagtaka yung mga kinikilos ni Mang Pablo. Gabi-gabi din akong nakakarinig ng mga kakaibang tunog sa likuran ng bahay. Dagdag pa ni Dimple. Napaisip naman ako sa mga sinabi niyang yon. Parang may punto siya. Minsan din ay may mga nauulinagan ako pero hindi ko na lamang pinapansin ang mga yon. Baka naman hindi lang natin napapansin yung mga ginagawa ni Mang Pablo. Abala din tayo sa pag-aaral. Sambit ko. Hindi. Sigurado ako. Doon ay nagkwento si Dimple. Isang umaga umano, nakita niya si Mang Pablo na may tinatapong mga manok sa basurahan. Ang matanda kasi ang nagtatapon ng basura namin tuwing umaga dahil sobrang aga talaga nito magising. Patay na ang mga yon. Lasog-lasog ang mga katawan na tila ba nilapa ng mabangis na hayop. Laking pagtataka niya kung ano ang sinapit ng mga manok na yon. Nang tanungin niya naman ito kung ano ang nangyari sa mga alaga nitong manok. Sinabi lang ni Mang Pablo na inatake umano ng ahas. Pero hindi naniniwala si Dimple sa naging sagot ng matanda. Sa isip-isip niya, kung ahas ang may gawa nun di sana hindi ganun ang sinapit ng mga bangkay ng hayop na yon. Minsan din daw, may mga nagkalat pang balahibo ng manok na naiiwan sa likuran ng bahay. Nung tanungin naman ng babae ang matanda kung nagkatay ba ito ng manok
At bakit ang daming nagkalat na balahibo sa paligid nun? Ang naging tugon ni Mang Pablo, may nagtangkalang manguha ng mga alaga nitong manok. Hindi naman kapani-paniwala mga sinasabi ng lalaki. Sa kadahilan ng kung tinangka itong kunin, bakit marami ang nagkalat na balahibo sa lapag at meron pang mga dugo na natira? Imposible umanong tao ang may gawa nun, dahil kung tao nga, di sana walang bakas ng manok sa paligid kung nais man itong kunin, di ba? Pagtalikod daw ni Dimple, nagmadali na si Mang Pablo na walisin ng mga natirang balahibo. Doon na nga mas lalong nagduda si Dimple sa matandang si Mang Pablo. Iba ang kanyang kutob at pakiramdam. Habang kinikwento niya sa akin ang mga bagay na yon, hindi ko maiwasang mapaisip. Batid ko kasing galing sa lugar ng Iloilo ang dalaga, at nakwento niya sa akin na marami siyang alam tungkol sa mga ganong bagay. Marami din itong mga pinaniniwalaan ng mga kakaibang bagay nun. Pero para sa akin ang mga sandaling yon, mababaw ang mga dahilang sinabi sa akin ni Dimple para mag-isip na kami kaagad ng kung ano-ano patungkol sa matandang tagapangalaga ng bahay. Sinasabi ko lang naman sa iyo kung ano yung mga napansin ko para hindi ka makampante sa pananatili natin dito. Mas mabuti na yung nag-iingat tayo at maging mapagmatiyag. Sambit ni Dimple at napapaismid pa nang mapansin niyang tila ba hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Sige na, babalik na ako sa silid ko. Dagdag niya pa't lumabas na nga ng silid ko. Magmula ng gabing yun ay hindi na nga ako nakampante. Hindi na maalis-alis sa isipan ko ang mga sinabi ng babae. Magmula din nun, may namuo na ring kuryosidad sa akin patungkol kay Mang Pablo. Pero dahil pagod din sa pag-aaral, ay hindi ko matsyempuhan na makausap si Mang Pablo noon. Hanggang sa napansin na lamang naming tuluyan nang naubos sa mga alagang manok nito. Nung tinanong namin ito ay sabi lang niya, pinagnanakaw daw, na sobrang nakapagtataka dahil hindi man lamang namin siya narinig na nagreklamo. Hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin ang pangyayaring yon. Labas naman na yun sa alalahanin ko. Naroroon ako para mangumpahan at nang may matuluyan ako habang nag-aaral. Hindi para pakialaman ang kung anong ginagawa ng tagapangalaga ron. Pero isang gabi, nasa kasarapan na ako ng pagtulog ng maalimpungatan ako. Nakarinig ako ng mahihinang pagkatok sa pintuan ng silid ko nun. Dahil mababaw lang ako kung matulog kung kaya't agaran akong nagising. Lulugo-lugo pa akong bumangon para tanungin kung sino ito at pagbuksan. Kung kilala ko man yon. Sino yan? Mahinang tanong ko. Pero walang sumagot. Patuloy lang sa pagkatok ang nasa labas. Nang sipatin ko ng tingin ng orasang nasa tabi ng higaan, mag-aalas 11 na ng gabi nun. Ako to, si Dimple. Rinig kong wika niya. Nagtatakang binuksan ko ang pinto. Magsasalita na sana ako nang agaran niya akong sinenyasan na huwag umingay. Sinabi pa nitong kung magsasalita ako, hinaan ko mano. Takang-taka ko nun. 10 oras na ng gabi, nambubulabog pa ito. Maiinis na sana ako noon dahil baka kung ano na naman ang sasabihin niya na walang kabuluhan. Sumama ka sa akin. Narinig ko si Mang Pablo na may kausap sa likod ng bahay nung papalabas ako ng banyo. Ano naman ba yan, Dimple? Basta halika, huwag ka maingay. Mabilis. Pero dahan-dahan kaming nagtungo sa may kusina, kung saan nasa may likuran na ng bahay. Nang makarating kami doon, narinig ko agad na may mga nag-uusap sa likuran ng bahay.
Nung una, hindi ko pa mabosesa ng mga ito dahil tila ba nagbubulungan lang. Sa isip ko nun, baka kung sinong kapitbahay lamang at babalik na sana ako sa silid tulugan ko dahil inaantok pa talaga ako nun. Pero nang luminaw na sa pandinig ko ang boses ng nag-uusap, nabosesan ko na ang isa doon, si Mang Pablo. Saglit akong natigilan noong marinig ko ng malinaw ang kanilang pinag-uusapan. Akala ko ba ikaw nang bahala sa kakainin kong hayop para hindi na ako maghanap ng mabibiktima? Sambit ng matandang boses ng babae na halatang galit nun. Nung tumugon si Mang Pablo ay tinawag niya yung nanay at ang sabi pa gusto ko lang tigilan mo na yung pambibiktima mo, Nay. Ilang ulit ka na ba muntik mamatay dahil dyan? Ang tanda mo, Nay, at kahit hayop ang kinakain mo, bawas-bawasan mo din naman yung pagkain mo. Nagsimula na akong kilabutan ng mga sandaling yon, na para bang may nasaksihan akong krimen. Mas lalo pa akong nakaramdam ng kaba nang marinig ko ang naging tugon ng matandang babae na kausap ni Mang Pablo. Hindi mo alam ang nararamdaman namin kapag kabilugan na ng buwan. Kailangan naming kumain. Kung hindi mo ako bibigyan ng hayop, baka iba na ang magawa ko sa susunod kong pagpunta dito. Pagbabanta ng matanda. Doon ko na nga hinila si Dimple pabalik ng silid. Sa takot at kabang pareho naming naramdaman, natakot na itong bumalik at matulog mag-isa sa kanyang silid noon. Maging ako man, sa tingin ko'y hindi ako mapapalagay kung mag-isa lang akong matutulog sa silid ko ng gabing yon. Kaya naman dahil ayaw nang bumalik niya sa sariling silid, wala na akong ibang nagawa kundi hayaan itong matulog sa kwarto ko. Kaya ang nangyari, ako ang nahiga sa sahig at hindi na namin sinubukan pang bumalik sa kusina. Lalo na nang narinig na rin namin na pumasok na sa bahay si Mang Pablo. Magkasama man kami ni Dimple sa isang kwarto ng gabing yon. Unahin ko na po kayo. Baka kasi bang isipin nyo. Wala pong nangyari. Kinabukasan, inabangan ako ni Dimple sa gate ng paaralan. Sinadya niya pa talaga akong hintayin ron para lang balaan ako. Hindi ka ba natatakot? Baka pagbalik ng matandang yun, tayo na yung susunod na makursunadahan. Masama talaga yung kutob ko sa kanya. Wika ni Dimple habang sabay kaming naglalakad papauwi. Pakiramdaman muna natin. Huwag tayo magpadalos-dalos. Baka may magandang rason si Mang Pablo kung bakit ganon. Anong rason? Tiyak akong aswang yung kausap niya nung nagdaang gabi. Saka ka pa ba maniniwala kapag nabiktima ka na mismo? Ikalma mo nga yung sarili mo. Hindi ako mapapanatag hanggat naroroon pa rin tayo sa bahay na yon. Basta ha, kailangan makalipat. Hanap ako ng ibang matutuluyan sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya. Napakamot na lamang ako sa batok ko dahil maski ako, hindi ko na alam ang gagawin ko nun. Nung nasa kanto na kami kung nasaan ang bahay na inuupahan namin, bigla na lamang may sumalubong na ginang sa amin nun. Balisa ang itsura nito, na tila ba may hinahanap at panay ang tingin at lingon sa paligid. Pwede bang magtanong sa inyo, iha? Ano po yun? Kasi baka may nakasalubong kayong aso o nakita. Malaking aso, lagpas tuhod at kulay kayo manggi. Napigtas kasi yung tali niya kaya nakawala. Hindi ko na makita. Nagbabaka sakali lang kung nakita niyo ba to sa daan. Nagkatinginan pa kami ni Dimple dahil sa wala naman kaming nakitang aso nun. Wala ho. Baka sa ibang lugar po napunta. Wala po kaming nakasalubong. Tugon muli ni Dimple. Ganun ba? Nako, nasaan na kayo napunta yung asong yon? O sige, salamat. Muli akong tinitigan ni Dimple ng kakaiba, na para bang may nais itong iparating sa akin.
Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad hanggang sa makauwi na. Naabutan naming nagsisiga ng mga tuyong dahon sa bakuran si Mang Pablo. Magiliw naman namin itong binati bago pumasok sa loob ng bahay. "Magmatsyag ka sa paligid, Martin, ha?" wika ni Dimple, bago ito tuluyang dumiretso sa silid niya. Napahugot na lamang ako ng malalim na hininga. Saka pumasok na rin sa silid ko nun. Magdidilim na ng mga oras na yon, kaya naman matapos kong makapagbihis at ayos sa sarili, inihanda ko ng matutulugan ko. Sa paglipas ng mga oras, hindi pa rin mapanatag ang isipan ko nun. Hindi ako makatulog kahit na anong gawin ko. Hanggang sa sumapit na lamang ang alauna ng gabi, nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya naman wala na akong ibang nagawa kundi ang lumabas ng silid ko at nagtungo sa banyo para magbawas nun. Hindi naman talaga kayang pigilan ng ihi kahit na natatakot ako nun. Pagkalabas ko sa silid, tumambad sa akin ang napakatahimik na loob ng bahay. Hindi ko nga lang pinansin yon at nagmadali na akong nagtungo sa banyo. Habang umiihi, nakarinig na naman ako ng mga bulungan mula sa likuran ng bahay. Dahil may bintanang maliit ang banyong kinaroroonan ko, nakatapat yon sa mismong likuran ng bahay. Tumungtong ako sa inodoro para tingnan kung sino ang naririnig kong nag-uusap sa likod ng bahay. Medyo mahaba-haba nang napag-usapan nila, kahit na hindi ko ito gaano maintindihan. Nung nakasilip na nga ako ay naaninag ko na hindi kalayuan ang matandang si Mang Pablo. Kaharap ang isang matandang babae na sa palagay ko magno-90 na ang edad nun. Kahit may kalayuan sa akin ay kitang-kita ko ang itsura nito. Malaki ang bilog na buwan sa kalangitan. Nasisinagan sila nito. Bakas na talaga sa katawan ng katandaan. Kulubot na ang balat. Puting-puti na rin ang buhok ng matandang babae. At grabe yun sa kapayatan. Pagkakita ko pa lamang sa kanilang dalawa, napansin ko na agad na may hawak-hawak na lubid si Mang Pablo. Sa lubid na yon ay nakatali ang isang asong lagpas sa tuhod niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong kulay kayumanggi ang asong yon. Kagaya ng sinabi ng ginang na nakasalubong namin ni Dimple sa may daan. Walang ano-ano. Biglang dinambahan ng matandang babae ang asong hawak ni Mang Pablo. Ewan ko, Sir Seth, hindi man lamang nakaiyak yung aso. Tuloy-tuloy yung nilantakan na animoy gutom na hayop ang matanda. Natutop ko na lamang ang bibig ko dahil sa pagkagulat. Lalo na nang makita kong bigla na lang nagbago ang anyo ng matandang yon. Naging malaki at nakakapangilabot na nilalang ito na talagang nagpawindang sa buong sistema ko. Kamuntikan pa nga akong malaglag sa inodoro dahil bahagya akong napaatras noon. Nakita ko naman ang mabilis na paglingon ng matandang babae sa gawikot. Nagaangil itong tinanong si Mang Pablo kung ano ang ingay na narinig niya. Grabe yung kaba ko noon. Dali na nga akong lumabas ng banyo. Nagkukumahog na tumakbo pabalik sa loob ng silid tulugan ko. Mabuti na lang at nakapatay ang ilaw ng kwarto ko, kaya naman pagkalak ko ng pintuan nun, tumalon agad ako sa higaan at nagtalukbong ng kumot. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ng buong kalamnan ko't hindi na ito halos makontrol pa. Umurong talaga yung pagkalalaki ko ng mga oras na yon. Wala pang ang ilang minuto ang nakalipas. Narinig ko na ang pagpasok sa loob ng bahay ni Mang Pablo. Dinig ko din ang mga yapak nitong naglalakad patungo sa silid kung nasaan ako. Pigil hininga ang nagawa ko.
Panigurado, ako ang isusunod na ipapakain ni Mang Pablo sa nilalang na yon. Sa oras na malaman nitong nakita ko ang ginagawa nila. Kasabay nga ng mga yapak ni Mang Pablo, ang malakas na pagkabog ng dibdib ko na halos ikabingi ko na nun. Tumigil ang lakad nito sa tapat mismo ng pinto ko. Nagtagal yon ng ilang minuto na tila ba pinapakiramdaman ito kung gising ako noon. Kahit na nasa labas lamang ito ng silid ko at hindi niya ako nakikita, hindi ko pa rin tinangkang gumalaw. Ni paghinga, pinigilan ko talaga. Ilang sandali lang, narinig kong umalis ang yapak nito sa tapat ng silid ko. Hindi na ako nakatulog pa ng gabing yon. Kinaumagahan, pinilit kong kumilos na maayos. Kahit na antok ako, ay nagpanggap akong buhay na buhay sa harap ni Mang Pablo. Nang madaanan ko ito, papasok sa eskwela. Hindi ko na muna sinabi kay Dimple ang kahindik-hindik na nasaksihan kong yon. Nang sa ganon ay hindi ito matakot at baka bigla na lamang akong iwan sa bahay na yon. Makalipas ang ilang araw, napansin kong tila parati nang walang tao sa silid ng babae. Kaya naman isang araw, sinabi ko sa sarili ko na 6:00 ng gabi na ako uuwi. Nang sa ganun pagdating ko, nasa bahay na si Dimple. Pero nung dumating ako, wala pa rin ito. Doon ay naalala kong nabanggit nito sa akin noong mga nagdaang araw na nais niya nang lumipat ng matutuluyan bago pa man dumating sa puntong kami na mismo ang pag-interesa ni Mang Pablo. Batid kong natakot talaga ito sa aming mga narinig. Pero sa isip-isip ko, wala pang takot na yon. Sa oras na malaman niya ang nasaksihan ko. Pinanatag ko na nga lang ang isipan ko at baka nakitulog lamang siya sa iba niyang kaklase o kaibigan. Isa pa, bakit ako mag-aalala sa kanya samantalang hindi naman kami ganun kalapit sa isa't isa? Aminin ko, natakot ako ng konti dahil maiiwan ako mag-isa at baka bumalik doon yung matandang babaeng nakita ko. Hindi na talaga ako mapalagay at sumasakit na ang ulo ko kakaisip sa kung ano ang dapat kong gawin. 8:00 ng gabi, dumating si Dimple. Nakasalubong ko ito sa sala dahil balak ko na sanang makitulog sa ibang kaklase ko noon. Walang sabi-sabing nagmamadali niya akong hinila pabalik at papasok sa loob ng silid tulugan ko. May mga nilabas itong mga garapon. Katamtaman lamang ang laki at merong lamang parang abo sa loob. Ayon kay Dimple, ginabi na umano siya dahil nagpunta pa siya sa isang albularyong kilala niya at humingi siya ng mga pangontra. Binayaran lang daw niya sa maliit na halaga ang mga daladala niya dahil mabait ang albularyo. Anya pa'y ang laman ng mga garapon. Pinaghalo-halong mga dinikdik na pangontra laban sa mga aswang. Gusto ko pa sanang matawa sa mga sinabi nito. Pero hindi ko na yun nagawa dahil nawala na sa sarili ko ang paniniwalang hindi totoo ang mga ganong nilalang. Medyo napanatag ako na meron kaming ganon. Dagdag pang paliwanag ni Dimple sa akin. Ang sabi umano sa kanya ng albularyo, nang gabing yun daw ay lalabas ang napakabilog na buwan. Sumaktong kabilugan ng buwan ng gabing yon, kung kaya't hindi umano matatahimik ang mga aswang hanggat hindi nakakapangbiktima at malalagyan ng kanilang kumakalam na sikmura. Sinabihan pa siya ng albularyong huwag kaming maghihiwalay at lalayo sa isa't isa noon. Sigurado ka ba sa mga yan, Dimple? Tanong ko. Magtiwala lang tayo at magdasal. Huwag ka din mag-alala. May 2 kaklase na akong nakausap. Napagtanungan kung may alam silang matutulugan. Nasabi ng mga yun na may bakante pa sa inuupahan nila. Pwede tayong lumipat agad doon.
kung makakaligtas tayo ng buhay ngayong gabi. Siya na yung nagdesisyon para sa akin na lilipat na kami. Nang gabing yun nga, hinayaan ko na siyang manatili sa silid ko. Hindi na nga muna kami natulog at nakikiramdam lamang sa paligid namin. Maya-maya pa, may langis itong inilabas. Nakita kong kumuha siya ng konting abo na laman ng garapon. Pinatakan niya ng konting langis at hinalo-halo lamang gamit ang kanyang daliri. Pagkatapos ay pinalapit niya ako sa kanya. Dinampi niya roon sa pinaghalo niya ang kanyang hinlalaking daliri sa kamay at nilagyan niya ako sa magkabilang palad pati sa talampakan. Guhit pa krus yun at ayon sa kanya, para hindi daw kami basta-basta madala sa takot at kaba. Kapag nakaharap na namin ang nilalang, hindi rin daw gagana mga pambulag o kung ano pang mga paraan ng aswang para itago ang kanilang presensya. Pero dahil sa antok, hindi ko na kinaya at nakatulog na ako ng gabing yon. Nagising na lamang ako nung ginising ako ni Dimple dahil dumating na ang inaantay namin. Napabalikwas naman ako at narinig ko agad na merong nag-aangil sa may labas ng bahay. Dinig na dinig namin yon kaya alam namin kung saan banda kami mag-aabang. Walang iba kundi sa may bintana. Yung bintana pala ng silid namin ay kapag pinwersa, pwede talaga makapasok ang kung sino at yun ngang nangyari. Nung una, dahan-dahan pa na may gustong bumukas ron. Hanggang sa huli, pinipwersa talaga yon. Pero kalmado lamang si Dimple na parabang natitiyak niyang gamit ang hawak niyang mga pangontra ay maitataboy niyang aswang. Ilang sandali pa, nakita ko na ang kamay ng nilalang. Halos mabuksan na kasi ang bintana. Napakaitim ng kamay, punong-puno ng balahibo. Wala akong nagawa noon kung hindi buksan nga ang bintana gaya ng sinabi ni Dimple sa akin. Laking gulat ko pagbukas ko nito. Isang napakahabang buhok at sobrang nakakatakot ng itsura ang tumambad na nilalang sa akin noon. Hindi ko lubos maipaliwanag ang itsura nito dahil sobrang pangit talaga. Literal na halimaw. Papasok na sana yon. Agad akong napaatras nang sa akin ibinaling ng nilalang ang mga tingin niya. Napakatalim. Habang nakabuga ang bunganga nitong napakalaki. Nagtutulisan din ang mga ngipin nito na animoy mga patalima. Pero bago pa man ito nakapasok, mabilis na lumapit si Dimple sa akin. Sabay-sabay sa aswang ng lahat ng laman ng mga garapon. Talagang binuhos niya ito sa aswang Sir. Dahil sa ginawa niyang yon, napaatungal ng malakas ang nilalang. Nakita kong napahawak sa mukha nito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kinuha ko na kaagad ang upuan at ginamit ko yun para itulak palabas ang nilalang. Nung nahulog yun sa bintana, nangingisay-ngisay pa yon pagbagsak sa lupa na parabang pilit na pinapagpag niya ang binuhos sa kanya ng dalaga. Galit na galit din ito. Pero kung titingnan mo, parang nasusunog ang balat niya. Nagganda sugat-sugat yon. Pinipilit niyang bumangon para umakyat ulit sa bintana. Doon na pumasok ng kwarto si Mang Pablo. Tama na yan! Huwag yung mga bata! Wala silang ginagawa sa'yo! Pero parang hindi narinig ng nilalang ang mga katagang yon. Galit na galit at nag-aangil pa rin ito. Subukan mong ipilit. Ako na talaga mismo yung papatay sa'yo. Umalis ka na dito. Umuwi ka na, Nay. Nang marinig namin ulit na tinawag niyang inay ang aswang na yon, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero nabawasan ang takot ko na makita kong itinutok ni Mang Pablo ang hawak niyang baril sa nilalang.
Dito na mabilis na umalis ang nilalang. Pero syempre, sugatan na yon. Tulad nga ng sinabi ng albularyo na ang laman ng mga garapon ay pinaghalo-halong pangontra. Dun ko napatunayang mabisa nga ang mga dala ni Dimple. Nakita kong bumukas ang ilaw ng mga bahay sa hindi kalayuan. Siguro, narinig din nila ang mga sigawan. Pero agad ipinasara ni Mang Pablo ang bintana. Humingi ito ng tawad. Meron pa siyang sinabi na hindi ko nababanggitin dito. Pero siya na raw ang bahalang ayusin ang lahat. Sinabi niya pang agad-agad niya kaming ihahatid sa lilipatan naming bahay. Dahil nabanggit namin sa kanya na lilipat na nga kami. At yun na nga nangyari kinabukasan. Ayon pa kay Mang Pablo, itatama umano ng kanilang pamilyang kanilang problema. Pero ang pakiusap nitong, huwag sana naming ipagsabi kung kani-kanino ang nangyari. Yun ang huling pag-uusap namin ni Mang Pablo. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa nanay nito. Pero may tiwala ako sa mga sinabi niya. May dagdag ko lang. Kami ni Dimple, hindi inaasahan na magkagustuhan at maging magkasintahan. Tumagal din yung relasyon namin ng ilang taon. Pero hindi kami naging mag-asawa. Ibang babae yung nakatuluyan ko. Pero kailanman, hindi ko mararanasan ang karanasan naming dalawa.